So, Supreme Court okays transfer of Kibuloy cases from Davao to Quezon City. Ito yung pinagbasihan yan. Ayan, no? SC orders transfer of venue of Kibuloy criminal cases from Davao City to Quezon City. Ano ba yung kwento? Bakit pumayag? In AM number 240429, RE transfer of venue of criminal case number RDVO 24 1439 CR and RDVO 24 1440 CR. Yung mga code ng korte yan eh. The court found, Supreme Court to Supreme Court of the Philippines Hindi ito basta-bastang korte. Hindi ito MTC, hindi ito MTCC, hindi ito RTC. Hindi rin ito CA. Court of Appeals to. Court of Appeals. Supreme Court to, guys. Kumbaga sa korte, ito na yung pinaka. Ito yung pinaka-korte na kung saan dapat ay pinaka-iiwasan mo kung ikaw ang nasasakdal. Iwasan mo to. Kasi kapag ito, patay. Anong decision yan? Yun na yun. It is what it is. Kumbaga, that is it. Pansit. They found compelling reasons to justify the transfer of venue as the cases involve public interest. Number 1. So, ito yung mga reasons niya. May public interest. Ibig sabihin, may dito, meron ditong mga bagay-bagay kung saan ang interest ng publiko o ang basta yun, safety and well-being of the people is also considered. Yan, public interest. Guys, magsa-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Yan. So kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. May pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittance sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gawa kayo ng account. Ilagay nyo ba ang account details dyan at pwede na kayo magpadala sa GCash, cash pickup at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jonathan, makakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit kaya gamitin na sa Sendwave for all of your remittance needs. Okay, here we go. And with the accused, a well-known religious leader, ayan tayo Kasi masyadong kilala si Kibuloy nga naman sa Davao. Well-known religious leader. Being influential in the area. Ayun. May kapangyarihan daw kasi. Dahil dahil ang akusado ay isang kilalang religious leader. Ilan ba yung supporters niya doon? Ilan ba yung supporters ng Kibuloy doon sa KOJC mismo? Sa simbahan mismo, mga nasa kasi mga nasa 2,000, 3,000 more or less. Kasi ang claim niya 7 million hindi ako naniniwala ng 7 million yun, mga ochero. Hindi ako naniniwala. I'm thinking more or less siguro mga nasa 4 to 5,000. And I'm being generous already. Mga 4 to 5,000 siya sa Davao. Malaking numero yun. Malaking numero yun, guys. Eto nga, dito pa lang 2,894 tayo ngayon dito sa live stream natin. Malaking numero yan, guys. Hindi yan maliit. Diba? Imagine, mga kochero, kapag tayo nagsama-sama sa rally ngayon, mapupuno natin isang Freedom Park. Let's say lahat tayo ngayon. Let's say nasa rally tayong lahat ngayon. Mapupuno natin isang Freedom Park. Tapos, nasa Davao City pa siya. Number 2. And kilalang-kilala yung kanyang connection sa Duterte. Mahirap banggain sa Davao City. As this could cause local biases and a strong possibility that witnesses cannot freely testify due to fear and influence of the accused, the court found it prudent and judicious to order the transfer of the cases to Quezon City. Yan. Sa sobrang impluwensya, meron si Kibulok. Sa sobrang lakas ni Kibulok sa Davao City, take note, Davao City lang ha. Hindi natin sinasabing buong Pilipinas. Davao City lang. Davao City.
kailangan mo talagang i-change ang venue. Ngayon, mga kotsero, nag-iiyak dito ang mga Duterte Balahura supporters. Nag-iiyak dito ang mga supporters din ni Kibulok. Yan sabi ng supporter si Kibulok. Kibuloy camp to ask Supreme Court to reconsider transfer of cases to QC. Ay, bakit naman daw ganun? Sabi ng kaso. Sabi ng kabilang partido. Bakit naman ganun? Meron daw pag-diminish ng confidence of the public in our judicial system. Wow. Wow, ganun. Minamaliit daw ng Supreme Court ang korte ng Davao City. Ganon. Grabe. Meron pa siyang drama na hindi raw dumaan sa due process yan. Wala raw due process, sabi niya. Oo, nalabag daw ang karapatang pangtao ni Kibuloy dahil dito. Nakakahiya naman. Nakakahiya naman sa mukong na to. Nakakahiya naman sa itsura na itong mukong na to. Diyos ka! Take note mga kotsero, abogado niya to ha. So wag tayo masyado magalit kay lawyer. Kasi si lawyer, ginagawa lang niya yung trabaho niya. Ginagawa lang niya yung trabaho niya, guys. Huwag tayo masyado magalit kay lawyer. Kalma lang tayo, kalma lang ha. Kalma lang. We will be filing a most respectful motion for reconsideration. Most respectful. And convince the Supreme Court that the fear or anxiety perhaps of the Good Justice Secretary that there is bias in local courts may be unfounded and unsubstantiated. Ba't parang ang bait mo ngayon, attorney? Parang ang bait ngayon ni attorney, no? Narinig niyo yun? Parang di ako makapaniwala. Ang bait niya ngayon. Di ba? The good court. Yan, may ganun eh, di ba? The good Secretary of Justice. Wow! Bait-bait yarn. And convince on most respectful motion for reconsideration. And convince the Supreme Court that the fear or anxiety perhaps of the Good Justice Secretary that there is bias in local courts may be unfounded and unsubstantiated. Di ba? We will file a most respectful, mga kotsero, motion for reconsideration. Yeah. And we will, we will present or something, ganyan yan, to the good Secretary of Justice. Ay, wait Dati, atapang tao kayo Sabi nyo, yung kliyente namin, karapatan nila ang sinisiil, etc. May due process, etc. Hindi na susunod ang due process. Sira ulo talaga si Kibuloy eh. Baka strategy yan para magmukhang humble. Pero sa loob-loob niyan, gigil na yan. Ng motion for reconsideration ng kampo ni Apollo Kibuloy sa Korte Suprema bukas kaugnay sa paglilipat ng mga kaso ng religious leader. Ayon kay Attorney Israelito Torion, ang legal counsel ng Kingdom of Jesus Christ, wala pa silang natatanggap na kopya ng petition for change of venue. Ikinagulat na lamang umano nila ang kautusan ng kataas-taasang hukuman na dalhin ang mga kasong child abuse and exploitation sa Quezon City mula Davao City. Inaasahan din nila na hihingin muna ng korte ang kanilang panig ukol sa paglipat ng venue sa mga kaso. Aniya, isa itong paglabag sa due process dahil ito ay ibinatay lamang sa mga walang basihang claims ng umano'y posibleng pagiging bias ng korte sa Davao. Sa katunayan, anya, ibinasura ng korte sa Davao ang kanilang inihain na motion to quash at motion to suspend further proceedings. Wala ring basihan na tinatakot ni Kibuloy ang witness dahil wala na ito sa kampo ng Kingdom of Jesus Christ. Anong walang basihan na tinatakot ni Kibuloy? Naalala ko, naglabas siya ng statement, di ba? Yung mga recorded videos na lang niya, di ba? Nagsabi siya doon, kilala na namin yung mga yan. Kilala ko ang pamilya niyan. Kilala ko na yung mga yan, etc.
paano nyo sasabihin na tao dito? Walang reach or hindi maaabot ni Kibuloy yung mga tao na yan. So, ako mga kotsero, in my opinion, meron talagang threat. Pwede. You have what? How many? 3,000-4,000 people under your disposal? Pwede mangyari yung threat. It can happen. Huwag na tayo magmaang-maangan. Kinggan muna kung ano din ang komento ng akusado, kung payag ba sila nito or may basihan ba ito, instead na mag-decide kaagad ni hindi man lang kami narinig. Maaari ring magkaroon ng hindi magandang epekto sa local courts ang desisyon ng SC at ma-interpret bilang pag-atake sa kabuuan ng judiciary. Magiging pabigat din naman ito sa How will that work? The Supreme Court will attack itself? Parang ano yun? Paano inaatake ng Supreme Court yung sarili niya? How does that happen? Si Supreme Court ng kung isipin nyo mga kotsero, si Supreme Court, kung equivalence ang iisipin natin, ang equivalence niya ay parang siya ang presidente ng judiciary. Yun nga lang, hindi siya isang tao lamang. They are a group of judges. A council of judges. Kung ano yung sabihin nila, yun ang mangyayari. Ang maganda lang sa judiciary, marami sila, 15 sila. So, pwedeng sa desisyon na yan, merong ko-kontra. Baka yung sinasabi ni Attorney Torion, naisip na ng isa sa mga associate justices yan. O pagbobotohan nila yan, o let's say may nag-file si DOJ Secretary, sabi ni DOJ Secretary, petition to change venue of the Kibuloy case from Davao to Manila to Quezon City, etc. etc. 15 silang mag-aapasa nun, 15 silang mag-iisip, 15 sila na magbobotohan dyan. 6 na akusado dahil sa laki ng kanilang gagastusin sa ticket sa eroplano, accommodation at pagkain. Kung mula sa Davao ay magtutungo sila sa Quezon City para dumalo sa paglilitis ng mga kaso. Sa huli, tiniyak ng kampo ni Kibuloy na susunod sila sa utos ng Korte Suprema. Lalim naman kayong Moreno, choice. UNTV News and Rescue. Wala naman kayong choice kung di sumunod sa sabihin ng Supreme Court. Wala bang karapatan ng Supreme Court gawin yon na diktahan ang mga lower courts kung saan didinggin ang mga kaso. Okay? Ang isa po sa wag niyo pong kakalimutan mga kotsero pagdating po sa usapin ng batas ay everything follows a process. Lahat ho may proseso yan. In fact, sa law school, 4 na subject po yan. 4 na subject. Hiwa-hiwalay. Remedial law ang tawag namin dyan. Remedial law. 2 taon ho yan pinag-aaralan. Yung proseso. Proseso pa lang yan Civil procedure and criminal procedure. Yung mga lawyers and even the judges, they're sticklers, they're very strict when it comes to procedures. Kailangan lahat dumadaan sa proseso. Hindi pwedeng trip-trip lang. Minsan lang mangyari yung mga motu proprio. Bihira 'yun. And sa mga bagay na 'yon, it is in circumstances na extraordinary. As in sobrang kakaiba, ganun. Sobrang kakaiba at wala nang ibang choice kung hindi mag-motu proprio. Pero mga kotsero, etong ginawa ng Supreme Court, sinasabi kasi ng partido ng Kibuloy, na ito daw ay violation ng due process. Violation daw to ng due process. Sabi, it was decided based only on the unfounded and unsubstantiated claims of bias in Davao City courts, which, if analyzed properly, may actually constitute a slight on the local courts in Davao City and may be interpreted as an attack on the judiciary as a whole. Such claims tend to diminish the confidence of the public in our judicial system just because of locational concerns.
Okay mga kutsero, ang pangit lang dito kasi ng argumento ni attorney. Ano yung gusto niyang palabasin dito? Issue lang naman to ng location eh. Issue lang naman to ng location. Bakit hindi lang dito dinggin? Locational concern lang naman to. Kung saan didinggin. Alam nyo mga kutsero, pinaliwanag na nga ng Supreme Court eh. Diba? Sinabi ng Supreme Court. This could cause local biases and a strong possibility that witnesses cannot freely testify due to fear and influence of the accused. Langya, kayo nga nakapag-rally kayo ng 7 araw sa Liwasang Bonifacio eh. Hindi ko alam kung paano kayo kumakain. Hindi ko alam kung paano kayo saan kayo pumipirmi doon. Sinong nagpopondo sa inyo? Hindi natin alam. Kung gawin nyo yan sa Hall of Justice ng Davao, magrarally-rally yung mga tao ng SMNI doon, ng Kingdom of Jesus Christ. Araw-araw, tuwing may hearing, may rally. It can happen. What can prevent the Kingdom of Jesus Christ supporters, lalong-lalo na kung merong perang involved, na gawin yun? Araw-arawin tuwing may hearing. May rally sa Hall of Justice. Hanggang ngayon nga eh. Hindi pa mahuli. O diba, isa sa mga bagay kung bakit na-suspend, isa sa mga theories pala kung bakit na-suspend ng mga pulis dyan sa DCPO, Davao City Police Office, ay dahil pagtatago kay Kibuloy. Imagine. SAF na ang humahawak dun, temporarily. Pero syempre, yung main cause of action nila is yung main cause pala ng nangyari yung dahil sa what do you call this? Pagpatay ng kapulisan sa 7 drug pusher daw. Drug pusher daw. Anong klase? Yung impluwensya. Maski nga si Kibuloy, sinasabi niya ma-impluwensya siya sa Davao City. Maski siya sinasabi niya yun. Kilala ko ang NBI dito. Diba? Sinabi niya sa isang interview. Kilala ko yung mga taga-NBI. Kilala ko yung mga pulis. Kilala ko. Diba? No wonder. Yung isa sa mga best friend niya, dating presidente. Ano yung speculative doon? Kasi sinasabi dito unfounded and unsubstantiated claims of bias. Alam nyo dito mga kutsero, walang problema yung judge. I don't think may issue yung court mismo. This is not an issue of who the judge is. Hindi issue dito yung court, yung Davao City Court. Hindi yan ang issue dyan. Ang issue dito yung mga tao ni Kibuloy. Yun naman ang sinabi. Yun ang sinabi ng Supreme Court. Motu proprio pa. Transmittal of records. Wala, ililipat na talaga. Wala silang choice. In a letter dated April 4, 2024, DOJ Secretary Remulla requested the transfer of the venue of the cases considering the significance of the subject cases extends beyond the local context. Okay, may public interest, security concerns, etc., etc. And the preservation of the integrity of the proceedings as there is a likelihood of local biases potentially affecting the trial's impartiality in Davao City. Pwede nga kasing pwedeng intimidate si judge. Pwedeng okay naman si judge. Diba? Pwede naman maging okay si judge. Pero, dahil nasa paligid siya, nasa lugar siya kung saan ang nagkahari-harian ng digonggong at ang mga ulupong niya, tulad ni Kibuloy, kung everyday makakakuha ng death threat si judge, may impluwensyahan. Kaya inutos siya ng korte. Pero, another question is, pwede ba may kapangyarihan ba ang korte, ang Supreme Court pala, na gawin ito kahit out of procedure? Okay. Actually, it is not out of procedure. Section 5 ng Article 9. Article 8 pala. 6 yung sa legislative 7 executive. 8 itong sa Supreme Court, judiciary. The Supreme Court shall have the following powers. May kapangyarihan ng Supreme Court na gawin itong
mga bagay na to. Original jurisdiction over cases affecting ambassadors, other public ministers and consuls, and over petitions for certiorari, prohibition of mandamus, quo warranto, and habeas corpus. So, yan yung una niyang kapangyarihan. Napasa na natin yung iba dyan. Order a change of venue or place of trial to avoid a miscarriage of justice. Order a change of venue or place of trial to avoid a miscarriage of justice. Constitution yan. Meron bang constitutional requirements? Meron bang sinabi na meron bang provision dito na magsasabi na kailangan gawin muna itong mga bagay na to bago mag-change of venue? Wala. Wala. Ito lang, nakasulat. The Supreme Court shall have the following powers. Number 4, order a change of venue or place of trial. Wala. Wala namang requirements eh. Pwede naman kasing sinulat. Order a change of venue or place of trial to avoid a miscarriage of justice provided. O, di ba? Provided, ... Anong yung mga provisions na yun? Kasi wala eh. Period eh. O, period oh. Wala na. There's no other requirement. Kung gusto ni Supreme Court, ilipat ang venue, wala. Sorry ka. Walang basis. Alam naman ni ni attorney yan eh. Pero alam niyo mga kotsero, ngayon, ang strategy nila is magpaawa. Magpaawa. Yan ang strategy nila. Kawawa naman. Kawawa naman yung mga akusado. Ay wow, kawawa pa yung akusado. I mean, nandun na ako. They're not guilty. They're innocent until proven guilty, di ba? In a court of law. Nandoon na ako. Gets ko yan. Accused ka. So, harapin mo. Harapin mo. Sabi kasi sabi ng grupo ni Kibuloy, the financial costs, hassles, and inconvenience that will ensue upon the accused, their families, followers, supporters, and most especially witnesses as a result of the transfer venue may not have been brought to the attention of the Honorable Supreme Court. Ganun talaga. Sorry ka. Akusado ka eh. Hindi naman ikaw yung biktima eh. Usually kasi mga kotsero, sa mga criminal cases, kung saan nangyari yung krimen, doon ang jurisdiction. Ngayon, pwede kang magpa-transfer. Tulad ng ginawa ng DOJ, pwede kang magpa-motion for transfer of venue sa Supreme Court. Pwede yon. May proseso diyan sa ibang sa ibang cases. May proseso diyan na ginagawa. Ito yung proseso. Sasubmit mo yan, magpa-file ka ng motion or petition, tapos sa OCA, Office of the Court Administrator. Tapos, tatanggapin ni judge, pag-aaralan ni judge, tapos si judge naman, ang gagawin niya within 5 days, ay isasubmit niya to sa Supreme Court if I'm not mistaken. Within 5 days upon receipt of the comments of the parties or the lapse of the period to submit the comment, the presiding judge or pairing assisting acting judge or executive judge, as the case may be, shall forward to the Office of the Court Administrator the request, motion, or petition together with the parties' comments, and if no comments are filed within the allowed period, the presiding, pairing, acting judge or executive shall submit also a manifestation regarding such fact. Pursuant to the decision in Mari v. Gonzalez, pending the resolution of the Supreme Court, okay, the court shall defer from suspending the proceedings and continue to hear and try the case on its merits. Ayun. So, tuloy-tuloy lang siya. Transfer venue of cases. Pwede naman yun. Usually kasi talaga yan, mga kotsero, nasa yan, territorial jurisdiction. No? A criminal case should be instituted and tried in the place where the offense was committed or any of its essential ingredients took place. Pag criminal, criminal procedure to, ayun, criminal procedure. Criminal case should be instituted and tried in the place where the offense was committed or any of its essential ingredients took place. So kung saan nangyari yung krimen, doon siya usually dapat dinidinig. So yung Davao City, doon daw naganap yung krimen ni Kibuloy. O di doon siya didinggin. Pero may exceptions. Ayan, no? Kaya nga sinasabi sa inyo, alam to ni
Alam to ni attorney kasi 'di ba siya yung dean ng law school ng Jose Maria College. Jose Maria University pala. Yung university ni Kibuloy. Alam niya to, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Under the 1987 Constitution, the Supreme Court may order a change of venue or place of trial to avoid a miscarriage of justice. Pero gusto niyang palabasin, biktima pa rin yung mga kliyente niya. Kahit sila yung akusado. Ako naman, mga kotsero, again, I maintain that these individuals are innocent until proven guilty. Pero, may kaso ka eh. Harapin mo. Harapin mo ng tama. Harapin mo ng maayos. Pero lang yun. It is what it is. Ano, kailangan lagi papabor sa'yo? Hindi pwede. Home court niya yan eh. Kumbaga, home court advantage niya yan sa Davao City. Posibleng magkaroon nga ng miscarriage of justice. Home court niya yan eh. Alam niyo yung mga pasikot-sikot dyan eh. Alam niyo yung mga pasikot-sikot dyan. Malamang, kilala na nila kung sino yung mga judges dyan eh. Malamang sa malamang. Safety. Yun nga, safety nga nung mga witnesses. Mahirap na, baka mamaya doon sila atakihin, di ba? Hindi natin alam kung ano tumatakbo sa utak ni Kibuloy. Alam na natin medyo may pagkaano yun. Medyo may topak yun si Kibuloy. Feeling niya, siya na ang Diyos! Feeling niya, siya na ang Diyos, di ba? So, merong may topak yun. Hanggang dito lang po muna tayo, mga kotsero. Okay? Huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. At may-follow po tayo sa ating Facebook page para lagi po kayo updated sa mga ganap sa ating channel. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Mali. God bless everyone. See you next time. Bye. Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?